Hindi lang po zero casualty ang target na mangyari ng tinaguriang Mr. Disaster na si Dr. Cedric Daep para sa Negros Island, kundi ang zero evacuation goal. Iminungkahi rin ni Dr. Daep na dapat masimulan na ang recovery and rehabilitation efforts kahit hindi pa nangyayari ang malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Narito po ang ikalawang bahagi ng aming Civil Defense in Action Special Report. So, for Albay, our objective is zero casualty. But based on our discussion a while ago with the team from Negros, for Kanlaon, our objective is zero casualty, and after the rehabilitation and recovery part of the relocation program, the next objective for Kanlaon will be zero evacuation within the critical zone of Kanlaon. Hope we can achieve that. Para kay Mr. Disaster, Dr. Cedric Daep, dapat na maisaalang-alang sa rehabilitation and recovery phase ng Kanlaon response ang target na zero evacuation. Dapat unahin yung relocation program. So identifying the population from the critical zone, identified by PHIVOLCS, the number of families, and idagdag yung critical zone ng Lahar. Pag sinabi mong na-identify na yon, kanya-kanyang municipality mag-land banking, and then gumawa ng resettlement plan, site development plan, mag-source out ng funding for housing, other developments, networking, and so on. Pag nagawa yon, from the critical zone, wala ka ng population doon, meaning wala ka ng zero evacuation ka, zero casualty ka pa. Kasi wala nang babalik. Wala na, kasi walang exposure. Sa volcano, ang countermeasure mo lang para walang mamatay, dapat wala kang exposure sa pyroclastic density current na dito 4 kilometers lang. So 5, buffer na yon. Pag nasa 6 ka na, wala na. Silang i-evacuate mo pero buffer lang yon. Batay sa karanasan sa Mayon ayon kay Dr. Daep, mas makatitipid ang gobyerno kung ilalaan na lang sa relokasyon ang daang-daang milyong pisong nagagastos para sa mga inililikas na pamilya papunta sa evacuation centers. Sa economic aspect ng disaster risk management, economical yon. Kasi yung actual cost mo ng response works, kung halimbawa sa Mayon, hindi ka bababa sa 500 million pesos. Samantalang kung natitirang population na dapat i-evacuate mo doon, gamitin mo yung 500 million pesos for one eruption alone, sobra pa yun. So economical, nakatipid ka na yung principle of protection of life, 100% na gawa mo pa. Sa kaso ng Kanlaon na kasalukuyang nasa response phase pa lang, mas makabubuti ayon kay Dr. Daep na masimulan na ang recovery phase. The core philosophy, build back better, yun ang dati. Pero ngayon, why don't we build back better? Ngayon na, we build better now instead of doing the build back better. So that we will be able to reduce the amount of recovery part of our post-disaster program. Ibinida ni Dr. Daep sa mga taga Negros Island ang mga resilient emergency evacuation centers sa Albay mula sa gobyerno, Japan International Cooperation Agency o JICA at Spanish Agency for International Development Cooperation. Kumpleto ito sa lahat ng pasilidad gaya ng water and sanitation, communal kitchen, temporary learning spaces at marami pang iba. Yung example namin model evacuation centers from JICA, maximum of 60 million, meron pang 90 million, merong 30 million. Yung sa ACID, 30 million bawat isa. Ito yung queen ng Spanish queen na pumunta pa para lang mag-inaugurate ng evacuation centers na provided ng ACID at 30 million per unit. So sa relocation program, ito po yung ginawa ng Albay. Medyo maganda kaya nag-aagawan. Marami na po. Lahat po ito meron na. Yan. Yan po yung mga example na bahay. Yan. Ngayon, ang design namin, nag-aagawan, 350,000 per unit. Pero sa inyo ang property. Meaning, produce your property, we will give you the house. Safe yan sa Lindol, safe yan sa Baguio. Kahit 350 kph plus 10 millimeters of rainfall per hour equivalent to 110 kilos per square meter, idadagdag mo sa bagsak ng hangin. Yon ang impact ng typhoon.
libre po yung bago naming design. Sinisiguro rin ang kapakanan ng bawat evacuee at hindi nalalabag ang kani-kanilang mga karapatang pantao. Lahat po tayo nag-uusap. Rights-based social justice, duty of society, state to defend the vulnerable. Because not only during evacuation, not only for them to be protected against exposure, pero sa evacuation center po, kaya rights-based tayo, may mga issues po tayo dyan. Pag hindi magandang evacuation center, pag hindi safe and protected, kawawa, gender sensitive po tayo, may mga sinisilipan po dyan, may mga situations na hindi po maganda. Kaya dapat po, rights-based po tayo. Ibinahagi rin ni OCD Bicol Region Director Claudio Yucot ang kanilang pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng privacy ng bawat mag-asawa. Dati po, ang Provincial Government of Albay ay nagpapatupad ng conjugal room. Yung conjugal room po ay separate room from the evacuation. Ang nangyari po, pagpapasok yung mga mag-asawa po sa loob ng conjugal room, paglabas nila, papalakpakan yung mga tao. So, wala nang gustong pumunta. So, binago ng Provincial Government of Albay yung style. Binigyan na lang sila ng mga passes doon sa mga hotels at dadalhin na lang doon sa hotel or pupunta lang sa hotel yung mga mag-asawa na gustong pumunta. The problem was, yung mga lalaki, iba naman ang dinadala doon, hindi naman yung asawa. So tinanggal ulit ng Albay, ayaw lang sabi ng Albay, LGO, hindi na pwede yan. Tanggalin na natin yan. So nag-devise na ng panibagong pamamaraan ng Albay kung paano gagawin. So dito sa mga Albay, example itong San Jose, meron silang nilagay na mga dividers. Kung ito yung classroom, ginagyan nilang mga divisions. So may privacy na yung mga tao. Hindi na kailangan pag lumabas kasi may privacy na. Yung iba naman, katulad sa Ligao City, Albay, mayroong modular tents. Diyan sa modular tent na yan, may privacy na yung mga tao. So, wala nang problema yung mag-asawa na lumabas pa or pumunta pa sa conjugal room kasi secured na sila dyan sa kanilang mga evacuation centers. May privacy na. Base sa karanasan ng mga disaster experts sa Bicol, hindi rin maipagkakailang may ilang balakid din sa maayos na pagtugon sa kalamidad sa rehiyon. One of the problems nung aming pagpapatupad ng evacuation or nasa evacuation yung mga tao ay meron ding mga scammers. For instance, yung family food pack na may tatak na 2018 ay ginawang, hindi ko alam kung paano na ginawa, parang it appears na 2013 yung family food pack. Ang expiration ay 2013. I don't know how they did it, pero nangyari yon. So, nagka-problema si DSWD kung paano ito i-explain. But, somehow, naayos din kasi napatunayan na scammer yung gumawa at hindi totoo na nag-expire noong 2013 yung family food packs. So, ang gumawa noon, siyempre, hindi natin alam kung anong agenda niya, but ang gusto lang niyang gawin ay i-discredit yung credibility natin as a council, as a regional council na nag-provide tayo ng expired na family food pack. Ayon sa OCD Central Visayas, apektado ang nasa higit 12,000 pamilya o nasa 48,000 individual na nakapalibot sa Bulkang Kanlaon. Lugmok na ang ekonomiya ng lungsod ng Kanlaon na itinuturing na vegetable basket ng Negros Island. So aabot na po siguro ng 1 billion yung hit sa ekonomiya dahil po hindi sila makapagtanim at hindi rin sila makapag-ani. Lalong-lalo na po nung since December, lumapad po yung area ng disaster area po natin to 6 kilometers. But ang kwento po nila doon, ang pinaka-fertile nila na land doon is inside the 4 kilometers. Kaya mahalagang maipatupad ayon kay Dr. Daep ang pangangailangan ng response cluster na responsable sa pagpaplano, koordinasyon, pagbomonitor at pagsisinop upang maayos at epesyenteng mapamahalaan ang pangangailangan ng mamamayan sa mga evacuation center. Why we need to cluster?
our structure. Pag pumunta dito ang international organization with the cluster group, they will come to help us and they will stay until such time that we are done with our response and recovery. Pero pag hindi tayo nag-cluster, they will come just to provide us relief, and after delivering the relief, they will go. Kasi we are not aligned to the policy established under the guidance note of United Nations International Agency Standing Committee based in Geneva. Pag aligned tayo doon, they will come to support. At lahat ng dinala dito, generators, kung ano-ano pang gamit, after which, iiwan yun sa atin. Sa atin na yun. Kahit anong dala nila. Kahit sasakyan, iwan yun sa atin. Kasi kapag mayroon response cluster, mas mabilis yung pag-flow ng international aid. Kasi sila makakaano kagad. No, makaka-immerse sila kagad. Madali sila mag-interface kung meron na yung meron na tayong response cluster. And napakahalaga rin nun dahil ang primary nating talaga, kaya pangailangan ngayon is how to sustain yung pangmatagalan na pagsuporta doon sa ating camp management. No? So yung mga binigay pong mga insights po ni Dr. Daep, magagamit po natin yun para po matulungan natin ang mga LGUs para ma-manage nila ng pangmatagalan yung ating pong mga camps natin, vacation camps. Dagdag pa ni Dr. Daep, dapat maisagawa sa Canlaon Response ang cluster approach na nakabatay sa patakaran ng NDRRMC, kung saan sa bawat cluster ay isa lang ang kausap para organisado at maiiwasan ang duplication at overlapping ng mga gagawin. So, may reporting sila na dapat ang repository ng report nasa admin. Para doon sa admin na yon, organized, kahit yung ibang cluster, intercomplementary sa ibang cluster, nagtutulungan. So, ang ibig sabihin nun, lahat ng disaster response works, mabilis, walang nakakalimutan, dahil lahat ng mga sectors, nandoon lahat. So, hindi nakalimutan yung water and sanitation, hindi nakalimutan yung may mga nganap, hindi nakakalimutan yung may nagre-request na may improvement ng road kasi may putik, lahat, centralized doon. Yung logistics na kinakailangan, hindi na kailangan yung LGU pa maghanap ng mga donors dahil nandun na rin sa cluster. So meaning, mabilis ang trabaho, well-coordinated, at saka maximized ang resources. Pero dito po sa kaso ng Canlaon, maghahabol pa ba sila or may time pa na gawin o sakto lang po yung may time pang gawin dahil yung cluster requirement na gagawin nila hindi lang sa response work. Nasa response pa sila, kaya pang ihabol. Pero mas makakatulong na yon sa recovery planning and implementation ng recovery efforts. Tuloy-tuloy na yung response cluster sa recovery cluster. Isa na lang yun. Ayon sa OCD, the worst is not yet over sa sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Kaya't ginagawa ang lahat ng paghahanda upang walang mabubulaga sakaling mangyari ang pinangangambahang malakas na pagsabog ng bulkan. So we are here to really assure our local government unit partners that we will not abandon our duty. Hindi sa utos lang yan ni President Bongbong, utos niya talaga yan. Nandirito kami upang ipakita sa inyo na naghahanap talaga tayo ng mas permanenteng solution. Dahil kahit tumigil o pumutok na yung bulkan few days or weeks from now, in the future, mangyayari rin ulit yan eh. Di ba? So there has to be a long-term solution. So our presence here is an assurance that we are committed to fulfill our obligation, that we are partners in this. Hindi tayo mag-iiwanan. Malinaw ang utos ni President Bongbong Marcos na siguraduhin tuloy-tuloy ang pagtulong ng national government agencies, hindi lang naman ng Office of Civil Defense. Kasama natin yung mga ibang ahensya, kagaya ng DSWD, Department of Health, DOST, DNR. Dire-diretso yung ating pagtulong. Yan ang utos ng ating Pangulo at ni Secretary Gilbert Teodoro. At bukod dyan, kailangan natin gawin na kagad yung long-term solutions, yung plano kung paano magkakaroon talaga ng permanent evacuation centers at permanent relocation areas ang ating mga kababayan dahil baka umulit din naman ito
ang pagputok ng Bulkang Kanlaon in the future. Muling pinaalalahanan ni Yusek Nepomuceno ang Regional Task Force Kanlaon maging ang mga local government unit sa Negros Island na madaliin na ang paglatag ng plano at rekomendasyon para sa pangmatagalang rehabilitasyon. Unang linggo ng Abril ang deadline para sa pagsusumite ng proposed sites para sa permanent evacuation centers at relocation areas. Gumawa si Presidente ng National Task Force Kanloon. So pagtulong-tulungan natin yan, hindi namin yan magagawa mag-isa. But this is necessary for the peace of mind of everyone, hindi lang kayo. For the peace of mind of everyone, especially the President, that this should be in place soon. Again, the deadline is first week of April. But it has to be vetted. So yun lang, again, nagpapasalamat ako sa ating lahat for the time. And secondly, we assure you that we are committed to stay here as long as we are needed.